Alright mga idol, magandang araw sa ating lahat. Meron lang akong ipapanood sa inyong maiksing video clips mga idol galing sa bilyonaryo. Parang nakakatuwa na kasi ito mga ganitong mga balita ngayon. Talagang desperado na sila. Dalawang vice yung paghaharapin daw sa 2028. Panoorin nyo ito mga idol. Tapat ang Vice Ganda at Vice President Sara sa 2028. Yan daw ang solusyon para maharang si VP Duterte sa pag-upo sa Malacanang Palace. Ayon sa award-winning director na si Love Diaz, kailangan pop culture ang titibag sa Vice Presidente. Para sa film critic, si Vice Ganda ang dapat itapat dahil siya ang icon ng pop culture. Suggestion pa ng batikang direktor, kailangan katandem ni Vice sina Senator Risa Hontiveros, Congressman Chel Jokno at Mayor Leni Robredo. Ang goal lang naman daw ay kailangan manalo ang komedyante at mag-resign din agad. Hugot pa ni Direk, kailangan ng mapalitan ang mga Duterte na master daw sa myth-making. Grabe na to mga idol, napanood nyo, di ba? Ano masasabi nyo? Si Vice Ganda versus Vice President Sara Duterte sa 2028. Yung daw ang pantapat nila. Anong alam ni Vice Ganda sa politika? Ang alam lang yan, manglait ng tao. Paano magiging tumakbong presidente yan? Kalain mo sila. Mga siraulo nga itong mga politikong naghahanap ng panglaban kay VP Sara. Gusto nila si Vice Ganda, gusto nila yung kabayong maging presidente ng Pilipinas. Nakakatawa yung mga pangyayari ng mga idol. Talagang naghahanda sila na hindi nila alam kung anong mangyayari sa kanila. Sila si Jokno nag-ano na. Ngayon nga ang choice nila ay si Vice Ganda. Kaya dalawang vice, si Vice Ganda at si Vice President Inday Sara Duterte daw sa 2028. Kayo mga idol, ano masasabi nyo? Parang nakakahiya na to sa madlang people no? Yung isa, hindi man lang dumaan sa pagkapolitiko, ang alam lang manglait, gusto nila tumakbong presidente sa 2028. Samantalang si VP Sara ay hinog na hinog. Mula Davao, naging Vice President. Ngayon, sa 2028, ay tatakbong presidente. Ano pa masasabi natin? Tawag natin, itong si VP Sara is hinog na para sa isang malaking katungkulan sa Pilipinas. Si Vice Ganda, pag siya ang manalo, wala itong mga idol, katulad lang din siya kay Marcos, wala siyang alam. Kundi ang magiging niya dyan, ang magiging papel lang niya dyan, utusan lang siya ng mga nasa paligid ng Liberal Party or kakamping. Yun lang ang magiging papel niya. Utusan siya, ganito gagawin mo, ganito gagawin mo. Dahil hindi niya alam kung paano mamuno ng isang lugar. Ang alam lang naman niya ay manglait ng tao. Diba? Anong mapapala ng bansa natin pag siyan nang naging presidente? Kaya desperate moves yan ng mga kakamping o Liberal Party. At yan ay nakakahiya sa bansa natin. Dahil pag yan ang naupo, ay mangyayari ulit ang nangyayari ngayon. Na si Romualdez yung presidente, hindi si Marcos. Si Romualdez yung masusunod, hindi si Marcos. Diba? Ganyan din ang mangyayari pag si Vice Ganda ang lalaban or ang manalo ng presidente sa 2028. Nakakahiya na ang bansang Pilipinas natin nun mga idol. Hiyang-hiya na ako nun. Siguro mag-a-abroad na rin ako pag ganun ang mangyayari. Ayaw ko na sa bansang Pinas. Nakakahiya na. Yun lang mga idol. Comment nyo yan kung ano ninyo dyan. Sa baba, i-comment ninyo kung anong opinion ninyo. Basta sa akin, hindi karapat-dapat at hindi talaga nararapat. Yun lang, hanggang sa muli.